na palakpak po sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, gising ka pa ba? Amen. Pag sa church po ng JTG, amen, ito po iglesia na buhay na buhay. Kaya kung ikaw ay natutulog, hindi ka taga JTG. Taga saan ka kaya? Baka ikaw sinasabi ni Daddy Bishop, na kulang na lang, kape at tinapay, may pinagbuburulan na. Sabihin mo sa katabi mo, hindi dito yon. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, gising ka ba talaga? Amen. Alam ko pang malamig. Amen. Kaya tayo po lahat ay magising sa kainitan. Amen. Sa presensya ng Diyos. Samahan niyo po ko. Tuloy-tuloy na po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Dahil tunay nga, O Diyos, napakabuti mo sa amin. Hindi ka nagkukulang na magkaloob sa amin ng pagkakataon na makarinig pa ng iyong mga salita. Marami sa kabilang mundo ngayon, Panginoon, sa kabilang dako, Lord, nandoon sila sa kaguluhan, nandoon sila, Panginoon, sa kahirapan, nandoon sila sa gyera, Panginoon. Lord, hindi nila alam kung anong kanilang gagawin, Panginoon, pero kami, naririto kami ngayon, nasa tahanan mo, nakakaranas pa ng presensya mo. Lord, lumalakas pa, Panginoon, nakakarinig pa ng mga paalala buhat sa iyo. Kaya Lord, we won't take this for granted, O God, to hear your word continually. Because I do believe that time will come, Panginoon, hindi na mahahayag ang iyong salita. Kaya Lord, habang nakakarinig pa kami, samantalahin namin. Hayaan niyo, Panginoon, buksan niyo ang aming mga puso, ang aming mga espiritu, at hayaan niyo, O Diyos, na pumasok ka, mangusap ka, Panginoon. Ikaw ang kailangan namin. Lord, ayaw namin masayang ang gabing ito. Ayaw naming makadalo lang, Panginoon, ng midweek at makauwi lang mamaya nang walang nangyari. Lord, all we want, always, O God, Lord, every time that we gathered, O God, Lord, yung maranasan ka, yung meron kaming matatanggap buhat sa'yo. Lord, one word is enough, O God. Isang salita lang na magrema sa amin ay sapat na, Panginoon. Hayaan mo sa gabing ito, Lord God, lalabas kaming lahat na kami ay pinagpala mo, pinalakas mo, at nakatanggap muli buhat sa'yo, Panginoon, ng panibagong pag-angat ng pananampalataya, pagmamahal at paglilingkod sa'yo. Kaya Ama, hayaan mo, Panginoon, maghayag ka sa gabing ito. Itago mo lamang ako sa ilalim ng iyong kapangyarihan at ikaw makita. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bumati ka ng katabi mo, sabihin mo sa kanya, I'm happy that you are here. Amen. Praise God. Sige po, tayo lahat ay makakaupo. Salamat po sa ating Pastor Glenn na tayo po ay pinagkatiwalaan ngayong gabi. Dahil po this month of October ay halos isang linggo lang po ang Pastor Glenn natin na nasa JTG Manila. Dahil mga dumating na mga linggo, since last Sunday, nasa Batangas po siya. Mula nung morning sa atin, tapos hapon, nasa Batangas po kami. This coming Sunday naman po ay nasa Valenzuela naman po siya, dahil anniversary. Sa Sabado, nasa Bulacan kami. Next Sunday ulit, nasa San Jose del Monte naman po siya. Kaya halos actually po sa Manila ay talagang nagkukulang din po ang oras niya doon. Kaya sinamantala niya po yung ngayong gabi na sila po ay makasama doon ng kanyang mga manggagawa. Pero sabi nga natin, ang mahalaga lagi, amen, tayo, amen. Dahil ang lingkod ng Diyos, sa mga lingkod na nakikita nyo pong wala rito, hindi naman po nawawala ng wala lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ikaw nandito. Amen, nawala man dito, pero nandun pa rin sa gawain. Amen, hindi yung nawala lang, nang natulog lang, na nagpahinga lang, nanonood lang ng Netflix ngayon, nag-enjoy sa kanilang mga kama, di ba? Pero tayo, amen, alam ko po na hindi po sayang ang gabi natin. Amen? Parang akala mo siguro, marami dito nakakaramdam ako kanina ng kabigatan. Even I myself po, physically, kasi hindi po talaga okay yung papakiramdam ko po ngayon. Actually, sabi ko nga kay Pastor Anthony kanina, siya, message ko nga nagpapa-sub ako sa kanya, sabi ko, ano ka lang, ready ka lang.
Kasi nahihilo ko, parang buntis ata ako. Hindi, joke lang. Kasi si Ate Veron kanina, nagulat kami. Nagpa-check up lang, tapos pagbalik, manganganak na daw. Kaya nagbibiroan na lang kami. Ako din, parang masama pakiramdam ko, manganganak din. Okay, biro lang po. Pero alam niyo po yun, salamat sa Panginoon dahil nakatayo tayo ngayon. Amen? So balikan lang po natin yung topic ng ating Pastor Glenn last 2 Sundays ago. Sabi po dyan, awakening. Amen? At sabi doon, sa salitang awakening, alam natin, sa panahon ngayon, kailangan natin lalo ito. Amen? Marami po ang katotohanan ay akala mo tulog, pero ang totoo, gising naman talaga. Amen? Mahirap po yung, mas madali yung taong gisingin na literaling tulog kesa sa taong yung nagtutulog-tulugan. Amen? Kasi I've experienced also that. Yung pag ginigising ako ng nanay ko, galit na galit pa naman po ako sa ganyan. Yung naistorbo yung tulog ko nung time ng kabataan ko. Kaya nagbibingi-bingihan ako. Hindi ako nagigising sa kama ko, pero totoo, gising naman na talaga ako. Amen? At sabi dyan, nakaraan, yung awakening, sabi po dyan sa Ephesians 5:14, medyo mag-flashback lang po tayo sandali. Sabi dyan, awake, that you that sleep. Amen? Sabi ng Ephesians 5:14, arise from the dead, and Christ shall give you light. Sabi ng awakening, sabihin mo nga sa katabi mo, gising ka na ba talaga? Amen? Kasi pwedeng gising ka, literally, physically, but honestly, there are some, amen, that they are asleep in spirit. Amen? Kaya yun yung nakakalungkot sa panahon ngayon na gising siya, kung titingnan mo physical, pero ang espiritu niya talaga, wala na talagang buhay. Tulog na. Amen? Nagpapanggap na lang. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, kung natutulog yan or nagpapanggap yan. Wala doon. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala ka doon sa dalawa. Amen? Kasi gising na gising talaga yan. Amen? At doon tayo sa Christ shall give you light. Amen? Kung may pagkakataon na ikaw ay nakakatulog na. Amen? Ito po, pagdiinan natin, hindi lang yung pagkatulog na literal na natutulog, but we're talking about here in spiritual realm. Yung espiritu mo, let us all check once again tonight if we are truly awake. Sabihin mo nga sa katabi mo, gising ka ba talaga? Amen? Hallelujah. Next slide po, yan, kung napapansin nyo, marami kasi ang gising sa mga ganitong bagay sa Netflix. Amen? Maraming gising naman, pagdating sa kainan, talagang kahit hating gabi, dadayuhin, kahit saan pa yan. 'Di ba? Basta makakain lang. 'Di ba? Kalain mo yung cellphone na yan, gabing-gabi na, kahit antok na antok, dot-dot pa rin ang dot-dot. Hallelujah! Grabe, ito ang nakakalungkot ngayon, hindi lang yung people lang ganyan. Mapananay, tatay, makakakita ka sa mga kalye, sa mga iskinita, nag-EML. Si Lola, si Lolo. Grabe. Yung mga break time ngayon, sa panahon ngayon, pumunta ka sa mga warehouse, SNR, kung saan man, Pure Gold, makikita mo ang break time nila ngayon, mabilis na kainan lang, magugulat ka, nandun na, nagtutumpo ka na. Tapos nagdududot-dot na, nagpupustahan na. Diba? Kaya tingnan mo, ang buhay walang pag-angat. Diba? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya ang buhay walang pag-angat. Kasi tayo, pinagpala na tayo ng Diyos eh. Amen? Kaso ang susi na lang ay nasa sa atin. Amen? Katulad nung pinapatotoo nga kanina ni Mama Isbeth, may bagong blessing na naman siya ngayon. Kasi wala yun sa wala yun sa mahirap ka eh. Wala yun doon sa walang-wala ka eh. Kundi nasa hakbang mo, nasa response mo, nasa desire mo, nasa paggawa mo. Yung magiging magandang kalagayan mo. Amen? At dyan pa, maraming gising sa Facebook. Amen? Umaga pa lang, Facebook na. Bago matulog, Facebook na buhay sa mga ganyang bagay. Lalo na pagdating sa pag-ibig, talagang pag nakahawak, nang magkahawak ang kamay, gising na gising lalo. Okay? Pero pagdating sa pagpupuri at sa presensya ng Diyos, tulog na tulog.
Amen. Hallelujah. Yan, pag-usapang mall, ang daming gising na gising. Sige, tara, Ayala Mall tayo. Mall of Asia tayo. Amen. Sobra. Pero pagyayain mo, prayer warrior tayo. Punta tayo sa mga gawain. Punta tayo sa J-group. Ang daming dahilan. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi nagpaparinig si Pastora. Nang dederetsa siya. Okay. Hindi po uso kasi sa JTG ang paparinig. Kaya pag narinig nyo po talaga, totoo po talaga yon. Alam nyo po, marami yung ganyan ngayon, gising na gising sa mundo. Pero pagdating sa mga espiritual na bagay, tulog na tulog. At ang nakakalungkot, nung nakaraan lang, way back October 7, 2023, ang pangyayari po sa Israel, na kung saan doon sa Gaza, ako po nagpapasalamat talaga kay Lord kasi 2 months ago lang yun, nandoon po ako eh. At yung airport na binabaan ko, almost malapit na po yun doon sa Gaza, sa may border po. At sila po yung nagkakasiyahan lang, gising na gising sila sa mga party. Sobra, libo, sa open field. 6 a.m. in the morning, doon yun eh. Actually, nakita ko, kasi nagsusubaybay po ako ngayon every night ng Israel eh. Pang 19 days na ata ngayon or 21 days na po ngayon na may giyera pa rin. At alam nyo po, mga tulog talaga sila in spirit. Diba? Pero kanilang mga laman, gising na gising. Akalain mo madaling araw, mula hating gabi hanggang madaling araw. And suddenly, wala silang kamalay-malay kasi sa mga nanonood po, may mga missiles na pala na nakikita doon sa Alapaap na lumilipad. At sa sobrang kasiyahan nila, hindi nila namalayan, maya-maya, meron ng halos mga Hamas na nandoon na mismo sa field ng party. At talagang, naano na po sila, binabaril na po sila. Sobrang kaguluhan talaga. Pag nanood po kayo, honestly, makakalimutan yung pagmamarites ninyo. Promise, makakalimutan nyo yung problema nyo sa buhay. Pag nanood po kayo, mahahabag po kayo, at mariremind po kayo, next slide, na ang katotohanan po, meron pa rin kasi tayong inaabangan na mga bagay na to, kung bakit pinapaalala ng Diyos sa atin ngayong gabi, na kailangan nating magising. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan nating magising. Bakit? Kasi may buhay na walang hanggan, baka nakakalimutan na po natin. Kasi wala na ang ating Mami Bishop na nagpapaalala niyan, na favorite niya yung mga ganyang klaseng pagtuturo about end times. Amen? At meron ding walang hanggang kaparusahan. Diba? Kasi sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo pa ba yan? Amen. Young people, everyone who are here, young adult, every one of us who are here, even though we are serving the Lord, are we truly reminded na meron pa sa lahat ng paglilingkod natin, may nakaabang. Pag hindi mo inaayos ang paglilingkod mo, tutulog-tulog ka, ay naku, maniwala ka. Doon ka mapupunta sa walang hanggang kaparusuhan. Pero kapag ikaw ay naglingkod talaga ng walang pagod, walang sawa, minsan napapagod man pero nagpapatuloy, pero may nakaabang na reward. Ano yon? Buhay na walang hanggan. Nakasama si Kristo. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya, in-introduction ko lang po yon kasi marami po ang nakakalimot na. Amen. We're gonna talk about tonight. Pinaalala ko lang yung mga sinabi ng ating Pastor Blen noong nakaraan kasi napakahalaga yan sa panahon natin ngayon. Lalo sa mga manggagawa. Sabi mo nga sa katabi mo, lalo sa'yo. Kapag manggagawa ka, dapat lalong hindi ka natutulog. Dapat lalo kang gising. Hindi pwedeng manggagawa ka, tutulog-tulog ka, hindi ka umaattend ng midweek, hindi ka umaattend ng J-group mo, hindi ka umaattend ng mga prayer, kung ano mang gawain na patungkol sa Panginoon para maging silbi, para maggising ka. Amen? Kaya ngayon pag-uusapan natin, amen, ang word po natin dyan, gaya ng dati. Hashtag, nagbago ka na kasi. Amen? Sabihin nga natin, gaya ng dati, nagbago ka na kasi. Pero mamaya hindi na ganyan yan, okay? Hallelujah! Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Revelations 2 verse 3 and 5. Alam ko ring matyaga ka at nagtitiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumusuko. And I do believe, marami po sa atin dito ang talagang grabe ang paglilingkod sa Panginoon. Wala mang nakakakita niyan, pero sabihin mo nga sa katabi mo, kitang-kita ka ni Lord. Lahat ng pagtsatsaga mo, pagdalo mo,
alam mo yung pagbo-volunteer mo, yung isang tawag lang, yung ikaw nagre-response ka agad, pero yung iba hindi, okay lang. Kasi si Lord, alam niya yan. Nakikita niya yung ginagawa mo. At kung yung ginagawa mong yan, wag mong pansinin kung wala kang nakikita or naririnig sa iba na parang, alam mo yon, appreciation. Mahalaga, nakita ka ni Lord. Pero sabi diyan, subalit, may isang bagay na ayaw ako sa iyo. Amen? Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Kaya alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Sabihin na nga natin sabay-sabay. 1, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. 1, 2, 3, go. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Sabihin mo nga sa katabi mo, ginagawa mo pa rin ba? Yung dati mong ginagawa. Kasi pinag-uusapan natin ngayon, gaya ng dati. Kasi marami po magaling lang sa simula. That's why I really salute Pastor V every time, one of our national council, every time na maririnig ko siya na nagpapatotoo, since day 1 or since first year niya sa JTG, until now, 36 years na po siya. Kasi pioneer po siya eh. Pero never nawala yung excitement niya sa paglilingkod sa Diyos. Dumating man yung may mga pagsubok, dumating man yung talagang nanghina siya, pero hindi nawala yung talagang pagkagising niya lagi doon sa paglilingkod niya sa Panginoon. Hindi nawala yung kanyang pagmamahal, yung kanyang paglilingkod. Amen? Kaya I believe sa gabing ito, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, amen, na tayo ay ma-remind sa kung ano tayo dati. Maganda kasi minsan na may binabalikan ka eh. Amen? At lalo kung binabalikan mo yung mga bagay na magagandang ginagawa mo noon para sa Panginoon. Pero yung mga hindi na, syempre, wag mo nang balikan yon. Amen? At naalala ko, may turo si Mami na sabi niya, forgetting is a sin. May isa siyang teaching na sabi niya, ang pagkalimot ay isang kasalanan. Kaya nga minsan sa katotohanan, ako po honestly, pag minsan kasi sa pagsamba natin, alam mo yon, minsan hindi mo alam kung nandiyan ka na ba talaga physically, especially kung saan ka manggaling, sa trabaho mo, sa bahay, saan mong kaguluhan. Minsan alam niyo po ang sikreto ko, simple lang, hindi ko na ginagawang komplikado yung pagsamba ko, binabalikan ko lang yung dati. Kung papaano ako nakakilala sa Diyos, kung papaano akong tumanggap sa Panginoon, papaano niya ako pinatawad, kung papaano niya ako pinagkatiwalaan. And from there, bumabalik po yung dati kong pag-ibig, bumabalik po yung dating pagsamba ko sa Diyos. Kasi ang katotohanan po, meron tayong tinatawag na St. John Syndrome, di ba? Naririnig natin lagi yan sa Bishop Mami, na kung kailan tumatagal, nagiging kampante. Kung kailan tumatagal na, pakuya-kuyakoy na lang, parang okay na, pwede na yan. Pero sabihin mo nga sa katabi mo, hindi pwede yung pwede na yan. Amen? Kailangan, pagdating sa Diyos, kailangan talaga ekselente, kailangan talaga bigay todo. Amen? Kaya sabi dito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ano ka ba dati? Amen? Kaya sabi pa dyan, sa next slide natin, alam ni Lord ang lahat ng ating ginawa. Amen? Name it. Hindi man nakikita ng kapwa department mo, hindi man nakikita ng kapwa nanay mo, kasi total mga manggagawa naman tayo dito. Hindi alam kung paano ka nagsimula, pero tandaan mo lagi, alam ni Lord yan. Kaya wag kang magbago, wag kang maghahanap sa iba na mga pagpupuri. Okay? Kasi bakit ang ginagawa nating paglilingkod sa Diyos yan? Amen? At si Lord ang bahalang mag-reward sa iyo niyan. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Lord ang bahala sa iyo. Amen? At ang sabi pa diyan, alam niyo po, simple lang ang ang salitang ito, pero it will really remind us tonight. Amen? Kasi minsan, yung mga simpleng bagay sa katotohanan lang, sa mga matatagal na, nagiging komplikado. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagiging komplikado. Dati hindi naman problema, hindi mo naman conflict ang prayer eh. Hindi naman issue sa'yo dating manalangin eh. Ang katotohanan, nung bago ka, kahit di ka nga marunong mag-pray, nagpe-pray ka kay Lord, tumatawag ka. Pero, ngayon na marunong ka na, may mga katwiran at dahilan ka na. Pagod ka na, alam mo na yan, kabisado mo na yan,
Kaya nga, sabi natin sa topic natin, gaya na lang ng dati. 'Di ba? Kaya dun galit si Lord. 'Di ba? Nawala yung pag-ibig natin na una sa Kanya. Kaya sabi niya ulit dito sa Revelation 2:3, alam ko ring matyaga ka at nagtiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Nawa yung ating pagtsatsaga, yung ating ginawang paglilingkod, ang lahat ng mga pagsasakripisyo natin, ang lahat ng mga pinasimulan natin noon, huwag tayong magbago at mapagod ngayon. May mga narinig po tayo sa mga lingid sa kalaman ng iba, sa iba natin mga kapatiran, di ba? Talagang may mga nakakaranas ng kapaguran. Napapagod sa trabaho, napapagod na sa pamilya, napapagod na sa paghahanap buhay, sa pagiging breadwinner, napagod na. Okay lang marinig yung lahat ng mga yun, pero yung nakakalungkot yung iba napagod na sa paglilingkod. Wow. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakakalungkot yung ganun. Bakit? Kasi hindi na kagaya ng dati. Nagbago na. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagbago ka kasi. Kung hindi ikaw yan sa sinasabing nagbago ka na kasi, tanggapin mo lang. Amen? Praise the Lord. Hallelujah lang. Amen? At kung sa iba naman yung sa tingin mo, wag mo na siyang tingnan. Amen? Tingnan mo lang. Amen? Ang nasa harapan na sinasabi ng Panginoon. At sabi diyan sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Amen? Sa panahon po natin ngayon, etong dapat lalo nating kailangan pagtibayin. Amen? Yung maging, alam mo yon, maging magiging matatag, magiging matibay. Kasi nakakalungkot po sa panahon ngayon, yung mga dating mga hindi naman ganon, pero konting bagay na lang ngayon ay madali nang matangay. Madali na kaagad bumigay. Dati, magtataka ka, talagang kung sa paglilingkod lang, hindi mo matatawaran. Pero pagdating na sa panahon ngayon, magugulat ka, biglang nagbago ng mga bagay-bagay na meron siyang mga dating pinaglalaban na mga prinsipyo sa larangan ng paglilingkod. Amen? Kaya sabi diyan, let nothing move you. Sabihin mo nga sa katabi mo, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen? Kaya lagi tayo sa paglilingkod natin para manatili tayong gising, amen, at hindi matulog ang ating mga espiritu. Huwag tayong mapagod sa paggawa sa ubasan ng Diyos. Amen? Huwag mong bilangin at tingnan yung katabi mo kung nakaraan nandyan siya, ngayon wala siya. Yung mahalaga ikaw, sabihin mo sa katabi mo, yung mahalaga ikaw. Tatandaan natin mga kapatid, huwag tayong titingin sa kanan o kaliwa natin, sa likod o sa harap natin. Ang tingnan natin lagi sa pagdalo sa gawain ng Panginoon, kundi ang Diyos mismo. Amen? Sabi nga ng ating tagapangaral nakaraang Wednesday din ang ating Pastor Eric, sabi nga niya mahirap kapag pumupunta ka lang sa church, ang basis mo lang or yung dahilan mo lang yung mga bagay na dahil mabuti ang Diyos sa'yo. Paano kapag hindi na mabuti si Lord sa'yo? Paano kapag pinahintulot ng Diyos na talagang mayanig ka? Paano pag pinahintulot ni Lord sa'yo na talagang, alam mo yon, ma-shake yung faith mo? Kasi po ang labanan ngayon talaga may pagyayanig sa mundong ito. Lalo sa mga Kristiyano. Kaya kailangan, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang matitinag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matitinag. Kaya dapat ang pagpunta mo sa iglesia, hindi lamang dahil sa mabuti si Lord or dahil sa may natanggap ka ng pagpapala, kundi dahil sa Diyos siya. Sabihin mo nga sa katabi mo, dahil Diyos siya. Kasi pag alam mong Diyos siya, whether good or bad, that you think that things that happens in your life, you will still see that it's good. Na alam mo pa rin, kahit hindi maganda, alam mong may purpose si Lord, bakit nangyari yon kahit hindi maganda. Kasi pagdating ng panahon, masasabi mo, kaya pala. Diba? Masasabi mo, kaya pala Lord. Kaya pala nangyari yung bagay na yon kasi meron kang masigit na dakilang plano sa buhay ko. Kaya pala Lord, nangyari sa akin yung bagay na yon. Amen? Kaya mapaalalahanan tayo sa bagay na ito, sa huling panahon, we need to stand firm. At huwag tayo maglingkod din ng barkadahan. Huwag tayong maglingkod na parang departamento lang na kapag hindi nakasama si ganito, pag hindi mo nakita si leader na ganito, pag hindi mo nakita si brother o si sister na ganito, nawawalan ka na ng gana.
Sabihin mo nga kapatid, kanino ka naglilingkod? Diba? Mapaalalahanan tayo sa mga bagay na ito kasi sa totoo lang po, maraming mga talagang sidetrack ngayon. Akala mo parang wala lang, pero sa iba may big factor. Pag nakita mo na hindi pala yun yung J-group leader mo, ang mag-handle ng J-group ninyo, nawalan ka ng gana. Hallelujah! Si J-group leader na ba ang Diyos mo? Totoo po, di ba? Minsan masyado tayong nakatingin sa tao. Kaya ang paglilingkod at pananampalataya natin mababaw. Madaling konting ganun lang, wala na, tumba na kaagad. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tumingin ka sa Diyos. Tumingin tayo sa Panginoon. Ayaw ng Diyos na iwan natin ang pag-ibig natin sa Kanya. Kagaya nung una nating siyang nakilala. Kaya kapatid, I'll challenge my co-leaders and workers who are here, huwag kang mapagod. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mapagod. Kung napapagod ka man, magpatuloy ka lang. Di bali ko ang lakad mo sa paglilingkod mo, sa paggawa mo sa Panginoon, parang katulad ng gumagapang lang, okay lang. Ang mahalaga ay makakarating ka pa rin dun sa paroroonan kesa tumigil ka. Kaya kapatid, huwag kang tumigil. Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang tumigil. Ngayon pa ba? Ngayon ka pa ba aayaw? Ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka pa ba magbabago? At ngayon ka pa ba hindi mai-inlove lalo kay Lord? Malapit na siyang dumating. Bakit po? Kasi types and shadow natin ng Israel. Once may mangyari sa Israel na hindi maganda, yun ang sinyalis natin ng pagbabalik ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga minsan, pag nanonood ako, parang gusto ko talagang isigaw yung Maranatha Dumating ka na Kasi na-imagine ko kung sa Pilipinas mangyari yun At sila po, hindi naman nila inaasahan for almost 50 years. Ngayon lang ulit nangyari yung ganyang klaseng parang Holocaust. Yung ganyan po ulit na talagang massive death. Pati mga bata, grabe, hindi mo masasabi. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, yung pag-ibig mo sa Panginoon, wag magbago. Kasi yan ang susi para lalo kang magpatuloy sa Diyos. Pag nawala na yung pag-ibig, di ba nawawalan ka na ng gana makita yung tao? Kasi wala ka ng love sa Kanya Di ba? Kaya kung bakit napakahalaga at pinapaalala ng Panginoon na kailangan bumalik tayo lagi sa first love natin. Kasi pwede kasing nagmamahalan kayo sa isa't isa, di ba, nung una. Pero kapag tumatagal, may mga pagkakataon sa mga mag-asawa, alam nyo yan. Di ba? Alam na yan ni Ate Carissa ngayon. Lapit na, di ba? Alam mo yon, yung alam mo na pag wala ng love, ang hirap ibalik Kahit anong gusto mo, pag wala ng pag-ibig, hindi na mababalik. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, totoo yon. Pero kapag may pag-ibig, kahit anong away, kahit anong gulo, kahit anong conflict, kahit anong nakikita mo na hindi maganda, pero nandoon pa rin yung pag-ibig, love conquers all. Diba? Magpapatuloy ka. At ang pag-ibig dapat higit na meron ka, hindi lamang patungkol sa iglesia, sa kapatid mo, kung hindi dapat higit sa Panginoon. Kaya sabi ni Lord, ayaw ng Diyos na iwan natin yung pag-ibig natin. Amen? So isipin mo, pwede po bang pumikit lang kayo, very quick lang po, 1 minute lang. Isipin mo yung unang paglilingkod mo sa Diyos. Isipin mo yung unang nakilala mo si Lord. Isipin mo yung unang pagdalo mo ng gawain. Isipin mo yung unang pagdalo mo ng fellowship. Yung una mong narinig ang mga salita ng Diyos, yung mga pagsambat, awitan. Isipin mo ang lahat ng yon. And have a realization tonight, right this very moment. Kapatid, kamusta ka ngayon? Kamusta tayo ngayon sa bagay na yan? Sige po, buksan nyo ng yung mga mata. Hallelujah. Ang sabi dyan sa Revelations 2:4, Kuya, subalit may isang bagay na ayaw ko na sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, dito lang siya nagalit. Amen? Yung iniwan mo na ang pag-ibig mo noon. Amen? So let us check our heart. Nandyan pa ba yung totoo nating pag-ibig kay Lord or nawawala na? Amen? Bakit? Kasi kung totoo naman talagang mahal natin si Lord, makikita natin dyan. Amen? Yan kuya, next po.
Kung totoo namang mahal natin si Lord, next slide, sabi diyan, sa sinasabi mo, makikita yan. Hindi pwedeng hindi makita sa sinasabi mo. Hindi pwedeng marinig sa'yo kung talagang mahal mo si Lord. Amen? Hindi pwedeng hindi makita sa action mo kung talagang totoong nagmamahal ka. Totoong nagmamahal ka pero wala ka dito. Pero sasabihin mo, mahal mo si Lord. 'Di ba? Mahal mo si Lord, pero yung salita ng Diyos, hindi mo sinasapamuhay, pero sinasabi mong mahal mo si Lord. Kasi ang totoong pagmamahal, dapat nakikita yan, may bunga yan, may response yan. Mula sa iniisip mo, kung talagang mahal mo si Lord, pati dyan, nangingibabaw siya. Hindi ikaw yung mananaig. Hanggang sa pagkilos mo, ultimo sa damit na susuotin mo pag Sunday. Kung talagang totoo mong mahal si Lord, grabe po si Daddy Bishop, sa sobrang pagmamahal sa Diyos, mananalamin pa, sasabihin niya, Lord, okay ba itong suot ko? Lord, nakakalugod na ba ito sa'yo? Bakit? Bakit po? Kasi ganun niya kamahal si Lord. Bakit? Anong connect nun? Kasi merong isang araw na ang sabi niya, ang gusto lang niya, Lord, pag nakasuot lang si pastor ng dilaw, promise, maglilingkod na talaga ulit ako sa'yo. Biglang naka-long sleeve na dilaw si Daddy Bishop one Sunday. O, di confirmation doon sa prayer ng isang kapatiran. 'Di ba? Bakit? Kasi ganun ang nabibigay kapag mahal mo ang Panginoon. Sensitibo ka. Hindi pwede na hindi ka sensitibo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pwedeng hindi ka sensitibo. Hindi pwedeng hindi mo gagawin yung kalooban ng Panginoon para sa'yo. Amen? So ngayon, sabi natin dyan, ibalik natin yung gaya ng dati. Amen? May mga ilan lang po akong i-mention. Ma-remind lang po tayo at halos patapos na rin po ako. Gaya ng dati, excited ka kay Lord. Sinong totoo dito na dati excited kay Lord at hanggang ngayon excited pa rin sumigaw ng hallelujah? Amen? Every Wednesday, wag mong katamaran. Every Wednesday, wag yung parang, alam mo yun, kabigatan sa'yo na, ano ba yan, Wednesday na naman. Sana itutulog ko na lang. No! Kapatid, dati nga araw-araw. In the book of Acts po, araw-araw silang nagtitipon. Araw-araw silang nagkikita. At naalala ko po, nung dating young people ako, everyday with you, Lord, talaga kami literally. Pero nandoon lagi yung excitement, nandoon lagi. Actually, dumating po sa punto ng paglilingkod ko, ng kabataan ko, ayaw ko nang umuwi. Gusto ko na lang lagi sa church. Ganun ako ka-excited. Ganun ako kagusto ko laging nasa gawain ng Diyos. Amen? Kaya nawa, gaya ng dati, ganun pa rin tayo hanggang ngayon. Excited ka pa rin. Sabihin nga natin sabay-sabay, excited kay Lord. Amen. Next, gaya ng dati. Hallelujah. Walang text or chat, present ka. Hallelujah. Pero dati po talaga hindi uso. Kasi pag nagka-SIM card ka noon, 500 pesos ang isang SIM card. Tapos pag nagka-cellphone ka noon, unang-unang cellphone ko noon, parang safeguard. Nakalimutan ko na nga anong tawag dun eh. Alcatel, yun, Alcatel. Diba? Mayaman ka na noon pag naka-cellphone ka ng ganun. Pero nung wala pa yung mga ganon, wala pong text, walang chat. Pero present. Ngayon may chat na, kapatid, may gawain tayo mamaya, umattend ka. Sabi ng salita ng Diyos sa Hebrew, wag mong kaligtaan ang gawain. Hallelujah. Pero sa oras ng Wednesday, 7:30, na yung oras ng J-Group na paalala, Sunday, wala pa rin, di mo pa rin makita. Minsan nagdadahilan pa. Hallelujah. Kaya sabihin natin, gaya ng dati. Walang text or chat, present ka. Amen? Ngayon may chat na eh. Diba? Naalala ko po dati, addict ako sa sa pag-chat-chat tsaka text ng may gawain po tayo mamaya, nasanay naman masyado. Pag di mo pa tinext or chinat, parang kasalanan mo pa. Hindi mo na paalalahanan na may gawain. Di wow. Naka-experience po ako noon kasi wala daw akong chat tsaka text. Naalala niyo po dati, sa kabiasnan tayo, sobrang kulit ko magpa-follow up po dati. Grabe, no? Papaano pag dumating si Lord, walang pasabi-sabi? Kamusta ka? 'Di ba? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, ang pagdating ni Lord, walang sabi-sabi. 'Di ba?
Kapag hindi ka umattend ng midweek, hindi ka umattend na anumang gawain na pagtitik. Kasi bakit? Saan ba darating si Lord? Doon sa mga pagkakataon na ang mga anak niya ay nagtitipon. Maniwala po kayo. Amen? Tapos wala ka, nako, goodbye sa'yo. Amen? Gaya ng dati. Amen? Inaawitan mo si Lord kahit saan ka naroon. Kahit boses pala ka, wala kang pakialam. Kahit hindi ka singer or part ng worship team, wala kang pakialam. Basta gaya ng dati, anong ginagawa mo? Awit ka ng awit. Sa kakaawit mo, sa katotohanan, na-develop yung vocal range mo eh. Wow! Nakarelate ako dun ah. Okay. Diba? Kakaawit mo kahit saan ka mapunta. Kahit bumibili ka, awit ka ng awit. Naalala ko dati, nung young people ako, sobrang adik ko sa paglilingkod sa Diyos. Bumibili ako sa tindahan, sumasayaw ako. Sinasayaw ko yung steps ng choreo namin sa church. Sabi ng nanay ko, nakasama ko, uy, anong ginagawa mo? Kasi kahit nasa tindahan, kahit nasaan, sayaw pa rin ng sayaw, awit pa rin ng awit. Pero ngayon, full band na. Diba? Ang gaganda na ng mga singers, mga musician, ang popogi na. Pero ikaw, wala ka pa rin pakialam. Tapos tulog na tulog ka pa. Ang gusto mong maupo na at mag-word of God na kulang na lang unan para ready ka na. Diba? Gaya ng dati. Maalala natin to. It's a reminder. Simple man, pero ito po'y totoo. Amen? At sabi pa dyan, gaya ng dati, hindi ka naiinip sa gawain. Sabay-sabay nga natin, basahin 1, 2, 3, go! Gaya ng... Pero ngayon, panay maya-maya, tingin sa oras, ang tagal naman ni Pastor Eric mag-preach. Kaisang oras na. Pero alam mo, pag mahal mo si Lord, nandun ang pag-ibig mo sa Diyos, in love ka, hindi mo mamamalayan ng oras eh. At wala kang pakialam. At ang katotohanan, uhaw ka pa. Gusto mo pa. At ang katotohanan nga kung hindi kayo aawatin, hindi tayo matatapos dito eh. Parang ganun yung dating eh. Amen? Bakit? Kasi nandun yung pag-ibig sa Panginoon. Kapag ikaw ay naiinip, kapatid, magtanong ka na, baka nawawala na yung pag-ibig mo kay Lord. Ang pag-ibig mo ay nasa iba na. Tanungin mo nga sa katabi mo, kanino na yung pag-ibig mo? Baka pag-ibig mo, alam mo yon, nasa trabaho na, sayang, sana nag-overtime na lang ako. Sayang, ang tagal naman ng nangangaral na yan, meron pa akong next na sideline. Sayang naman yung kikitain, ganito, ganyan. Kapatid, walang sayang pagdating sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Sige po, palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Next. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go! Sinong legit yan dati? Amen? Kahit walang pamasahe, kahit walang pera, kahit walang pang-offering, basta Lord, mahal kita. A-attend ako, kahit hindi ako sinasali sa banda, basta attend ako sa practice. Diba? Kahit hindi nila ako pansinin dahil parehas daw kaliwa yung paa ko, parehas kanan ng paa ko, basta a-attend ako kahit hindi nila ako pansinin. Pero kahit wala kang talento, kahit wala kang pera o kung ano man yung mga bagay na yun, pero meron ka lang pag-ibig sa Diyos, pero grabe yung nangyari sa'yo. Ayan ka na ngayon, Sabi mo nga sa katabi mo, ayan ka na ngayon, no? Grabe, song leader ka na, backup singer ka na, dancer ka na, hallelujah, leader ka na ngayon. Saan ka nagsimula? Naglalakad ka lang, di alam ng iba. Naglalakad ka lang, akala nila pagdating mo parang kung sino kang congressman. Pero ang katotohanan, nilakad mo mula multinational hanggang kabiasnan. Diba? Nilakad mo mula sa loob ng United 5 palabas dun sa US Metal. Hindi nila alam. Diba? Pero ngayon, may pamasahe ka na, may pang-grab ka na, may pang-angkas ka na, pero minsan nagdadahilan ka na. Sabihin mo sa katabi mo, gaya ng dati. Kahit walang pera, diba? Ano ka, all out ka, todo na to, kahit pati pamato to, hindi ko alam kung ililibre ako ni ate o ni kuya, basta sasama ako. Diba? Suicidal to.
Bahala na, hindi ko alam. Talagang gutom na gutom ako. Pag alis ko ng bahay, wala akong kinain. Pag uwi, wala pa akong kakainin. Basta sama pa rin ako. Discipleship, kung ano man. Pero tingnan mo naman, yung lahat ng mga ginawa mong pagpapagal, sakripisyo, ayan ka na ngayon. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Kaya napakahalaga na ma-remind tayo sa mga ginagawa natin dati. Hallelujah. Sabi pa dyan, sabay-sabay natin. Basahin, 1, 2, 3, go! Diba, dati hindi issue sa'yo na magpa-pray. Walang pride sa'yo magpa-pray. Pero bakit ngayon, magpapa-pray lang, hirap na hirap ka? Para bang iniisip mo, baka sabihin niya, napakahina ko na. Baka sabihin niya, leader pa din naman ako, ba't ako magpapa-pray sa kanya? Pero dati walang issue sa'yo yung mga ganyan. Kahit sino makaharap mo, mapabata, mapatanda, dahil mahal mo si Lord. Nandoon yung laging desire mo na you want someone to pray for you. Hindi ka nag-aantay lang kung kailan may revival, doon ka lang magpapapray. Kundi sa lahat ng pagkakataon, sino man makasalamuha mo, lagi kang humihingi na pray mo ako ha. Pwede ba magkahawak kamay tayo, pray mo ako ngayon? Diba? Kaya sabihin nga natin, gaya ng dati. Next, sabi pa dyan, gaya ng dati, uhaw na uhaw ka lagi sa presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At nawa po, hindi lang yun dati. Hanggang ngayon. Kaya ma-remind tayo, every time we come to the church, every time we come into the sanctuary, every time we enter into the presence of the Lord, hindi pwedeng dapat wala kang ganitong klaseng puso ng kauhawan. Sino po dito, yung alam niya kapag hindi niya naranasan ang Diyos, hindi natatapos sa praise and worship lang? Kapatid, ang presensya ng Diyos, hindi lang nakabak sa praise and worship. Maniwala po kayo, pag hindi nyo naranasan ng Panginoon sa pasimula, sa prelude, sa praise or worship, hindi na babound si Lord doon sa klaseng programa. Si Lord kahit saan nandoon siya. Especially in our church, huwag kang papayag na lahat napuspos na, lahat nagkandaiyakan na lumod na, tapos ikaw nakahikab lang. Hallelujah. Sabi mo nga sa katabi mo, grabe. Alam nyo po, may nakita na akong ganun, 2 na sa buong buhay na paglilingkod ko sa 2 dekada mahigit. Lahat yun mga nawala na rito. Alain mo lahat nagkapuspusan, lahat na nagka-revival, nag-slay na. Siya, hala, ano yun? Bakit? Kasi nawala na yung pag-ibig. Nawala na yung gaya ng dati, nawala pa siya doon sa kalagayan na yon, hindi naman siya iniimbitahan or hindi naman siya pinapapunta, pero siya yung nagpupursige. Pero nung nandun na siya, nagbago na. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang magbago. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magbago. Amen? Huwag tayong magbabago. Hallelujah. Next, sabi pa po dyan. 1, 2, 3, go! Amen? Sino dito dati talagang grabe magbasa ng Bible? Amen? Alam niyo po lahat ng to, titingnan mo lang, simple lang to eh. Pero totoo, kumikiro to sa puso natin ngayon eh. Kasi aminin natin o hindi naman ako yung magja-judge sa inyo eh. Hindi ko naman masasabing napaka-perfecto ko, pero alam ng Diyos, higit sa lahat kung sino tayo sa harapan niya. At kung ano tayo ngayon sa paglilingkod natin sa Kanya. Amen? Gaya ng dati, lagi kang nagbabasa. Diba? Halos walang puwang na hindi pwedeng mautusan ka dahil sa sobrang pagbabasa mo ng Biblia. Wow! Sabi mo sa takatabi mo, wow! Pero ngayon, kung ano-ano na yung mga binabasa mo. Pero alam niyo po ba, maniwala kayo sa hindi, ang isang bagay nga na naalala ko, binilin sa akin ng Mami Bishop, panahon malakas-malakas pa siya. Sabi niya, isa sa hindi ko makakalimutan, sabi niya, kainin mo lagi ang salita ng Diyos. Sabi niya, magbasa ka lagi ng Bible. And it's very true, ang benepisyo po ng pagbabasa ng Biblia, hindi para sa katabi mo. Hindi para maging matalino ka, maging magaling ka, kundi ang katotohanan para lalo mong makilala ang Diyos. At para lalo mo siyang maranasan. At para lalo mong makita na ang Diyos na meron kang pinaglilingkuran ay higit lang dun sa akala mo, yun lang siya. Kasi pag hindi ka nagbasa, hindi mo ma-imagine na ganun ka pala, Lord. Akala
mo hanggang doon lang kasi hanggang doon lang din ikaw nakadepende sa nagsasalita lang hanggang pakinig ka lang. Pagkatapos nito, pag uwi na natin kanya-kanya, bahala na next one. Sa Sunday ka na ulit makikinig. Sa Sunday ka na ulit magbabasa ng Bible. Sa Sunday ka na ulit magbubuklat. Ay, ang totoo nga ngayon, wala na nga tayong mga Bible majority sa atin ngayon eh. More on ano na lang eh, cellphone na lang eh, iPad na lang eh. Very accessible na, pero most of the time, mas madalas mo pa rin basahin yung mga notification sa Facebook. Di ba? Mas madalas mo pa rin basahin yung mga bagay na walang kabuluhan kaysa magbasa ng salita ng Diyos. Kaya sabay-sabay natin basahin 1, 2, 3, go! Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kamusta Bible mo? Sabi, may kasabihan, dirty Bible, clean Christian. And clean Bible, dirty Christian. Kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, yun ang maglilinis sa'yo eh. Yun ang mangungusap sa'yo na, nak, tumigil ka na, nak, hindi dapat yan, nak, dapat ganito yan. Diba? Kasi alam niyo po, ang katotohanan, kulang yung ganitong klaseng gawain eh. Ngayon, ano makakapagpasapat sa'yo? Yung pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Next, gaya ng dati, 1, 2, 3, go! Amen? Dati, kahit hindi ka tawagin, nagbo-volunteer ka. Dati, grabe ka kung magsakripisyo sa Diyos. Kahit may bahayan, talagang susuyurin mo. Pero ngayon, pag may ulan-ulan lang, magtatanong ka na, may gawain po ba? Diba? Hindi ka pa nga nakaranas na lumubog, tapos nandun ka pa lang sa bahay ninyo, may tanong ka na kagad na ganon. Grabe naman yan. Sabi mo sa katabi mo, grabe naman. Diba? Alam niyo po, dapat hanggang ngayon, alam niyo po ang katotohanan, pag lumalim talaga kayo sa paglilingkod, at kapag binasa niyo talaga ang Biblia, ang pagiging isang Kristiyano at disipulo ay pagsasakripisyo talaga. Marami nagkakaroon ng misconception na akala nila once nakakilala ka na kay Lord, akala nila ang buhay ay parang cloud9 na, parang milk and honey na. Kapatid, oo, sa simula nung bago ka, lagi kang nililibre, lagi kang pinapakain, lagi kang binibaby, lagi kang bibigyan ng Starbucks, ng milk tea, pero sa pasimula lang yun. Pero pag dumarating na talagang ikaw ay unti-unti na alam mo kailangan lumago ka na, ang totoong paglilingkod sa Diyos, sakripisyo talaga. Pero maniwala kayo, magpapatunay ako sa inyo, pag ikaw ang isang klaseng mananampalataya o naglilingkod sa Diyos na puno ng sakripisyo, maniwala ka, you will appreciate everything that you will receive. Talagang mamamangha ka. Bakit? Kasi alam mo ng paglilingkod mong mga sakripisyo, hindi ka man nag-aantay ng mga anumang kapalit, pero doon mo makikita ang kabutihan at katapatan ng Diyos na sinasabi niya sa kanyang salita kanina na in everything that we do, hindi nawawala ng kabuluhan ng ating ginagawa. Amen? Sabi pa dyan next, gaya ng dati, 1, 2, 3, go! Lagi kang nagte-testimony or lagi kang may patotoo sa buhay mo. Pero ngayon, magte-testimony. Minsan may zero. Kaya tanungin mo nga sa katabi mo, kamusta na? Diba? Wala nang testimony. Bakit? Kasi hindi na rin katulad ng dati. Nakalimutan na yung mga ginawa ng Diyos sa kanya, kaya hindi niya na naibabahagi kung gaano kabuti si Lord sa kanya, sa kung anong meron siya ngayon, dahil yun sa mga bagay na pinagdaanan niya noon, na grabe ang pagmamahal ng Diyos kung bakit nandiyan na siya ngayon, na pinagpala at talagang ginamit na ng gusto. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, lagi pa rin may testimony dapat. Magpatotoo ka lagi ng buhay mo, hindi lang dito sa Wednesday, kundi sa sino man makasalamuha mo, lagi mong i-testify yung ginagawa ng Diyos sa'yo. I-testify mo hanggang ngayon, may hanap buhay ka pa. Hanggang ngayon, mga anak mo, dati hirap na hirap ka, ngayon mga tapos na. Patotoo mo na dating walang-wala ka, pero ngayon pinagpala ka ng Diyos. Patotoo mo dati, wala kang pera, naglalakad ka lang, pero ngayon, grabe, ikaw na yung nagbibigay. Hallelujah. Kaya nga sabihin mo sa katabi mo, huwag kang makakalimot, may testimony. Amen? At eto yun, hindi ko na makakalimutan, sabi ni Mami Bishop, dapat ang testimony mo way back
10 years ago, dapat hanggang ngayon, hindi pwedeng yun pa rin. Si Lord, ay, ano ba naman? Sabihin mo nga sa kakatabi mo, alam mo ba sinong Diyos mo? Ang Diyos mo, yung Diyos na hindi nauubusan ng bagong bagay. Kaya kapatid, mag-asam ka lagi ng mga bagong bagay buhat sa Diyos na, Lord, I want a new testimony. As a young people, Lord, I want a new testimony. As a men's and women's of this church, Lord, I want a new testimony. Amen? Kasi pag hindi ka naghangad ng ganong bagay, walang gagawin si Lord sa'yo. Amen? Next. Hallelujah. Gaya ng dati, 1, 2, 3, go! Amen? Totoo po ba yon? Pero ngayon, baliktad naman. Alam mo na ang maraming salita ng Diyos. Nakakarinig ka na, lagi-lagi. Pero pag tuwing may problema lang ng kakaunti, bumibigay ka na. Imbes na ang response mo, ako po naalala ko talaga, hindi ko ito makakalimutan. Dati po, nung panahon na nagkasakit yung mother ko sa kidney, yun po ay unexpected na balita sa buong pamilya namin. Kasi malusog yung nanay ko malusog po talaga literally. So, bigla siyang pumayat and then nalaman namin nagkaroon siya ng failure sa kidney. Alam niyo po, walang humpay yun. Hindi ako nagmintis ng kahit anong gawain. Practice, midweek, discipleship, anything. Lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon. Lalo akong lumalapit sa Diyos. At doon naman nakita ko na kahit matindi yung problema namin sa bahay, sa pamilya, pero nakita ko yung kamay ng Diyos. Nakita ko yung pamilya ng JTJ kung grabing papaanong tumulong when it comes sa pagpapalakas, sa panalangin. Pero bakit ngayon tayo, konting problema lang, nawawala na? Amen? Marami po sa panahon ngayon, ang response sa problema, hindi palapit sa Diyos, palayo sa Panginoon. Kung kailan tumagal na, alam naman ang gagawin, ang response yung nahihiya. Ay, nakakahiya. Diba? Dati wala kang pakialam kahit nga kasalanan yung problema mo ilalantad mo, alang-alang lang, wag kang malayo sa Diyos Pero ngayon, alam mo na ang katotohanan na pag humingi ka lang ng kapatawaran sa Diyos, maniwala ka, hindi po pwedeng hindi ka tanggapin ng Panginoon. Mula doon sa parang putik ang kasalanan mo, pero gagawing niebe ng Panginoon, basta lumapit ka lang sa Kanya. Amen? Aminin mo lang yung problema mo at isuko mo lang kay Lord. Kaya sabihin nga natin, gaya ng dati. Gaya ng dati. Next. 1, 2, 3, go! Gaya ng dati, lagi ka lang masaya magbigay. Diba? Hindi nga issue sa'yo kung maliit ang bibigay mo Pero ngayon, pag konting maliit lang bibigay mo, parang napapatanong ka, nakakahiya naman. Oo naman, minsan talagang ganon. Lalo pag matagal ka na, hanggang ngayon 20 pa rin binibigay mo, nakakahiya nga naman talaga. Diba? Pero nagkakaroon tayo lagi ng misconception or misunderstanding kung kailan tumatagal tayo. Sabihin mo nga, kung kailan tumatagal tayo, nagiging matigas ang ulo natin. Diba? Kaya napakahalaga na sabi ng Panginoon, bumalik tayo sa dati. Maalala natin, simple lang. Wala ka naman dating posisyon, ang gusto mo lang naman maglingkod sa Diyos Diba? Kaya walang bearing sa'yo, walang effect sa'yo kung pakantayin ka dyan o hindi. Kung mag-choir ka dyan o hindi, wala sa'yo yan. Hindi issue yan. Aatin ka pa rin next Sunday kung mag-choir ka o hindi. Diba? Kung batiin ka dyan o hindi, dahil gusto mo lang maglingkod sa Diyos, nang malaya lang, masaya lang, may kumibo sa'yo, wala, may maka-appreciate ng damit mo, wala sa'yo yun. Diba? Masaya ka lang. Bakit? Kasi kay Lord ka lang nakatingin. Pero ngayon, mandami nating masyadong tinitingnan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang tumingin saan-saan. Hallelujah. Amen. Last, gaya ng dati. 1, 2, 3, go! Totoo po yun. Gaya ng dati, yung kasalanan kaya mong talunin. Pero noon, hindi ka pa ganyan kalago sa Panginoon. Ang meron ka lang matinding pag-ibig sa Diyos. Kaya meron ka ring matinding takot sa Kanya. Meron ka ring matinding talagang, alam mo yon, Lord, ayaw kitang masaktan. Ayaw kita, Panginoon, na hindi masunod. Pero ngayon, kahit lantaran na, pero okay pa rin sa'yo. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, wag ganun kapatid. Diba? Wag natin sanayin na okay lang. Sabi ng Daddy Bishop, isang mga word niya bago siya mamatay, wag natin hayaan na maglaro tayo sa kasalanan.
Kasi akala mo nung una, masaya. Masaya naman talaga eh. 'Di ba? Wala namang kasalanan na hindi masaya eh, sa marami. Pero ang katotohanan, pag nagising ka sa katotohanan talaga, hindi siya masaya. Kasi sabi nga, enjoy now, pay later. Parang credit card lang yan. Sige, swipe ka ng swipe. Kunin mo lahat ng appliances. Kunin mo lahat ng anong gusto mong mga damit. Anong gusto mong mga gadget. Anong gusto mong restaurant na kainan. Pero pagdating ng bill na yan, sakit sa ulo yan. Same thing. Gaya ng dati, ma-remind tayo, hindi ka laging talo sa kasalanan. 'Di ba? Pero bakit ngayon, yung kasalanan, pinaglalaruan ka na lang? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kamusta tayo? Amen? Pagkasalanan yan, iba-iba yan, maraming klase yan eh. 'Di ba? Normal na lang magsinungaling, normal na lang sa'yo. Dati takot na takot kang hindi umattend, pero ngayon normal na lang sa'yo hindi umattend. Dati po takot na takot kami hindi umattend. Alam niyo po ba, ang dahilan lang namin noon sa batas ni Bishop Benjamin Boy Ramos, valid lang ang pagka-absent mo kapag nasa ICU ka or ikaw ay nasagasaan ng 10-wheeler truck. In short, between life and death lang ang reason namin noon. Kahit estudyante kami noon, walang reason na may assignment ako, walang may thesis. Nagtitesis, may defense po ako, yun doon nakasalalay ang graduation ko sa 4th year college. Pero nandun ako sa Cuneta Astrodome, sumasayaw ng production. Naglilid ako ng choir, naglilid ako ng praise and worship sa dance. Akalain mo yon ang aking defense na 10 a.m. inurong ng Panginoon ng 4 p.m. Hallelujah. Kaya alam niyo yon, gaya ng dati, kung paanong kumilos ang Diyos sa'yo noon, na wala ka pa naman na kahit anong kaalaman patungkol sa Panginoon, kung anong meron ka lang pag-ibig, yun lang din ang maging puhunan mo hanggang ngayon. Pagmamahal lang, sabi mo sa katabi mo, pagmamahal lang. Bakit? Kasi pagmamahal ang meron ka, kahit ano, sabi nga nila, susuungin mo eh. Kahit ano, tatablahin mo eh. Bakit? Mahal mo eh. Kahit nanay mo ayaw dyan dahil mahal mo, paglalaban mo eh. Di ba po? Mga young people, alam na alam yan. Pero sabi ni Pastor Glenn, bawal muna. Paunahin muna natin si Ate Love. Hallelujah. Kami muna, ha? Okay? Nandun pa rin yan sa kasunduan ngayon na kailangan pag-asawa muna si Pastora Ronnie bago kayo mag-boyfriend. Sa mga youth lang, sa mga youth. Sa youth lang to ha. Sa mga young adult, sa mga young pro, okay na yan. Larga na. Okay. Okay, last. It's just a reminder for us tonight. Gaya ng dati, parang naulit meron na kanina. Amen? Lagi tayong bumabad sa presensya ng Diyos. Papaano po? Especially pag nagsasama-sama tayo, grab the opportunity. Amen? Lalo kapag mag-isa ka lang. Kasi minsan, madali talaga ang bumabad sa presensya ng Diyos pag sama-sama. Pero pag mag-isa ka na lang, yun talaga ang tunay na basihan. Amen? So, last but not the least, gaya ng dati, #mahal na mahal pa din si Lord. Amen? Hindi na yung katulad kanina na gaya ng dati, ano yung hashtag niya? Nagbago ka na kasi. Dapat gaya ng dati, mahal na mahal mo pa rin si Lord. Amen? Pwede ba natin sabay-sabay basahin yan? 1, 2, 3, go! Amen. Parang pang grade school lang po, no? Pero ang katotohanan, totoo po yan. Amen? Katotohanan po, marami ngayon hindi na talagang totoong nagmamahal sa Diyos. Kasi kung totoong mahal mo si Lord, kahit anong pagdadaanan mo, kahit anong problema, kahit natitisod ka pa, pero dahil mahal mo ang Diyos, walang makakatinag sa pag-ibig mo sa Diyos. Kasi ito sabi ng Biblia no one can separate us from our love to Jesus Christ. No famine, no persecution, no nakedness. Wala. Sabi mo sa katabi mo, wala. Kahit mag-away kayo ng asawa mo, pero mas mahal mo si Lord, pupunta ka pa rin ng church. Diba? Kahit may LQ kayo ng boyfriend mo, dahil mahal mo si Lord, iiwanan mo yan. Dahil bago siya dumating, mas mahal mo na si Lord kaysa sa Kanya. Pero bakit para ngayon, mas mahal mo na siya kaysa kay Lord? Diba? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, sabay-sabay natin basahin ulit. 1, 2, 3, go! Gaya ng dati, mahal na mahal pa din si Lord. Bakit? Kasi, eto ang
ang verse na last natin, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na nagmahal sa atin, hindi nagbago, kapatid. Kahit anong makasalanan tayo, kahit anong kulit natin, kahit anong pasaway natin, pero pag lumapit ka lang ng buong puso, nandun lang yung pagpapakumbaba mo at meron ka lang pag-ibig, nakakalimutan na kaagad ni Lord. Grabe, tapos ikaw konting bagay lang, at ang katotohanan, wala pang kinalaman si Lord, dinadamay mo. Nagtampo ka sa katabi mo, nagtampo ka sa kapatiran, o kung anong mga pinagdadaanan mo, si Lord ang inaano mo. Sabihin mo sa katabi mo, wag ganun. Amen? Hallelujah. Kaya again, gaya ng dati, ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa Panginoon. Sige po, malakas na palakpak kay Lord. Lahat tayo ay tumayo. And as we end tonight, let's just worship the Lord as we end this. And let us all reflect sa salita ng Diyos na pinaalala sa atin. Amen? Mapa-dancer ka, mapa-worship team ka. Let us all be reminded. Amen? Magbulay-bulay ka, kapatid, before I'll pray tonight. Isipin mo yung mga gaya ng dati na meron ka. Alalahanin mo kung ano ka noon.